isa, inaanyayahan ko po ang nandito sa ating worship hall na tumayo para po sa ating panahon ng pananalangin. And of course, para po sa ating mga nasa bahay po ngayon, good morning din po sa inyo. At samahan niyo po kami sa ating po sama-samang pananalangin para po sa mga concerns ng mundo, maging sa mga concerns po ng Pilipinas and of course ng mga pamilyang Pilipino. Let's pray. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba at lumalapit po sa inyo sa inyong pong harapan ngayon. Alam po namin, Lord, na batid po ninyo ang lahat ng mga pangyayari sa aming pong kapaligiran. Batid po ninyo, Panginoon, ang mga pangyayari sa buong mundo, maging sa bansang Pilipinas. And Lord, on behalf of our nation, Panginoon, kami ay naniniklubod sa inyo na saklolohan niyo po kami, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na ang kalakasan na nagmumula sa inyo ang maranasan ng mga pamilya, ng mga Pilipino na labis pong naapektuhan ng mga nagdaang sama ng panahon. Lord, unimaginable, Panginoon, yung na-experience pong grief, pagkalungkot, Panginoon, panghihinayang ng mga kababayan po namin na talagang naapektuhan po ng mga bagyo, kagaya po sa Marikina, sa Central Luzon, Panginoon, maging sa Cagayan. Dalangin namin, Lord, na kayo ang siyang patuloy na mag-comfort po sa kanila, patuloy na magbigay po ng strength, Panginoon, at yung hope na nanggagaling po sa inyo, yun po yung mag-fuel, Panginoon, yun po yung maging fire ng kanilang heart, na patuloy na tumingin, Panginoon, na meron pa rin po kayong layunin at meron po kayong purpose kung bakit po nangyari, Panginoon, yung mga nakakalungkot na bagay na ito. Lord, sa mga tragedies, even in the midst, Panginoon, of the storms, of the calamities, you are there. Hindi, Panginoon, nagbabago ang inyong power. Hindi nagbabago, Panginoon, yung inyong goodness. Hindi nagbabago, Panginoon, yung inyong katapatan, Panginoon, sa aming buhay. Lord, help us, Lord, to seek you more sa mga pangyayaring ito. And help us, Lord, to have sympathy, Panginoon, para din sa aming mga kababayan. Kami na in-spare po ninyo, Panginoon, sa bagyong ito. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng heart na sa kahit maliit na paraan makatulong po para sa kanila. And as a church, Lord God, dalangin namin na kayo ang magbigay po sa amin ng burden, Lord, to help even, Lord, yung aming mga kabarangay, even, Lord, yung iba namin mga kababayan na labis na naapektuhan ng mga bagyo. And Father, as a church, we are praying, Lord, na i-clean niyo po yung mga puso namin para marinig po namin ng klaro yung inyong direction, yung inyong nais na ipagawa sa amin, Panginoon, bilang bahagi ng inyong pong katawan. And Father, we are praying din, Lord, for the Filipino families na nawa sa mga unos na ito, mas maging stronger yung aming pong relationship, mas maging deeper yung aming din pong pakikipag-ugnay po sa inyo. And Father, we are praying din, Lord, sa mga concerns ng iba't ibang mga bansa sa mundo. Lord, ang dami pong mga nangyayari, ang dami pong mga gyera, ang dami pong mga calamities. Kaya, Lord, we are declaring that you are the King of Kings and you are the Lord of Lords. Na kayo po, O Diyos, ang siyang mag-envelope dito sa mundo na nilikha po ninyo ng sagayon maghari, ang katuwiran, maghari ang kapayapaan na nagmumula po sa inyo. We are praying for our government, Panginoon, and we are praying for our world leaders. Nawa po, O Lord, may they seek your face, Panginoon, and you rebuke, Panginoon, and aalisin niyo po sa kanilang pwesto yung mga gumagawa ng mga pangmakasariling interes at motibo, Panginoon, at palitan niyo, Panginoon, yung aming mga leaders ng mga righteous, Panginoon, holy, Panginoon. We are praying, Lord, na yung mga mamumuna po sa amin, nakikinig po sa inyo, Lord God. Lord, as we worship you after the storm, nawa po, O Lord, mapakinggan po ninyo ang aming mga hinaing ng puso. Ang mga luha po namin, Panginoon, ang pagkataas ng aming kamay ay abutin po ninyo, maging karapat-dapat po, Panginoon, ang lahat ng aming mga pag-aalay sa inyong harapan ngayon. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Yes, pwede po pumalakpak. Kasi alam po natin that God is with us. Amen. Kasama po natin ang Panginoon. Kahit po yung mga nasa bahay at hindi po namin kasama ngayon dito physically, alam po namin dahil sabi sa salita ng Diyos, diba, when 2 or 3 are gathered in His name, nandoon ang Lord sa kanyang kalagayan.
Siguro po bago tayo umawit ng ilang mga papuring awitin at pagsamba sa ating Panginoon, maganda po para dun sa mga nasa bahay ngayon, since naka-go live na po yung ating Facebook Live, okay lang ba, Pastor? Encourage natin sila na i-share. Ayan, yung ating Facebook Live. Diba? So, gagawin ko yan ngayon. Nasa na tayo? Ayan. So, kailangan, labas yung mga cellphone nyo, mga kapatid. Dapat yung mga nandito sa church, ayan, gawin nyo din ito. So, isi-share natin yung ating Facebook Live para yung lahat ng mga nasa friends list natin, diba, makikibalita at malalaman nila yung good news of salvation. Lalong-lalo na, diba, after the storm, diba, ang mga tao, sabi nga nila, dahil kay COVID-19, dahil din sa mga unos, naalala nilang tumawag sa Diyos. Amen? Tama po ba ako, Pastor? Kasi ganun yung tendency natin eh. Pag petics lang yung buhay, pag chill lang ang buhay, hindi natin naaalala si Lord kasi okay lang naman ang lahat. Pero pag sinusubok tayo, dumadaan tayo sa mga problema, bigla ang takbuhan natin, ang natatawag natin ang pangalan ng Panginoon. Kaya, ayan, i-share natin. Nagawa niyo na ba? Share. Copy link. Ayan, copy link. Tapos, punta kayo sa wall nyo at i-share natin yung ating gawain ngayon. Kasi hindi natin alam kung kanino mag-i-speak. Diba? Yung mensahe ng Panginoon at kung kanino mag-minister yung ating pong pagsamba ngayon. Kaya nawa ang banal na Espiritu po ang gumabay sa bawat isa sa atin sa ating pong kabuuan ng gawain ngayon. Amen. Samahan niyo po ako na purihin, sambahin ang pangalan ng ating Panginoon. Nothing on earth I
Zephaniah. Zephaniah chapter 3 verse 17, "For the Lord our God is living among you. He is a mighty Savior." Amen? He will take delight in you with gladness. With His love, He will calm all your fears. He will rejoice over you with joyful songs. Amen? Sa Panginoon po, meron po tayong kapayapaan. Kinakalma niya tayo kahit po sa gitna ng unos. Dalawang napakalaking bagyo po ang naranasan natin. Tama po ba? Pero maraming salamat. Magkakasama po tayo ngayon. At sa kabila po noon, maraming salamat dahil pinili niyo po na matagpuin ang Lord sa lugar na ito at maging dyan po sa inyong mga tahanan. Maraming salamat na sa kabila po ng sinubok tayo, sa unos, sa karamdaman, sa kawalan, sa kapighatian ay pinipili pa rin po nating sambahin, itaas ang pangalan ng Diyos na dakila at Diyos na buhay. Amen? Amen. Palakpakan po ulit natin ang Panginoon. Salamat po, Lord God. Salamat po. Dahil hinahayaan niyo po kami na patuloy, na mabuhay at maglingkod po para sa inyo. Wala pong makakahigit, wala pong makakapantay sa inyo, aming Ama. Hallelujah. We worship you, O King of Kings. Hallelujah. Who compares to you? You set the stars in their place. You calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You who bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your grace.
sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Kayo, O Lord, ang may likha ng lahat. Sa inyo ang lahat, Panginoon. Kaya, Lord, sa kabila ng lahat, masasabi pa rin po namin ang salamat. Salamat sa pagpapahintulot niyo po sa maraming bagay, mapait man, masakit para sa aming buhay. Subalit nagtitiwala kami, Panginoon, ito ay kasama sa inyong dakilang plano. Kaya Lord, hayaan niyo na kahit kami ay nasasaktan, kahit kami ay nahihirapan, malaya po kami makapag-alay sa inyo ng wagas na papuri at pagsamba. Dito sa aming lugar na kinaroroonan, maging sa aming tahanan, maging sa bansa na aming tinitirhan at pinagtatrabahuhan. Hayaan mo, Lord, na makarating sa inyo, sa inyong kalwalhatian, ang aming pagpupuri at pagsamba. Walang makakahadlang, Panginoon. Sakit man, Panginoon, kalamidad man, pagsubok man, walang makakahadlang, Panginoon, para itaas namin ang inyong pangalan. At wala rin makakahadlang, Panginoon, sa paghahari ng inyong kapangyarihan. Hallelujah! Hallelujah! You are forever in my life. Yes,
Amen. Glory to God. Welcome po sa ating lahat mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. At napakasarap po magpuri sa ating Diyos. Amen. Muli po palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, sa kanyang kabanalan, sa kanyang kadakilaan, sa kanyang pong pagmamahal at pagmamalasakit sa ating lahat. Sa kabila po ng mga nagdaang bagyo, dito pa rin tayo. Amen. Tuloy pa rin. Ang mga Kristiyano ay matatag, ang mga Kristiyano po ay resilient. No? Hindi po tayo basta-basta naigugo po ng mga bagyo, ng mga kalamidad, sapagkat matibay ang ating pong pundasyon. Matibay ang angkla ng ating pananampalataya, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay muling manalangin, hingin po natin ang basbas ng Panginoon sa ating pakikinig ng kanyang salita. Magbulay po tayo, magnilay, at humingi po tayo ng basbas ng paglilinis mula sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Nakilala namin Diyos, basbasan po ang aming pong pakikinig ng iyong salita. Gawin mong simple kapangyarihan, gawin mong daluyan ng iyong pagpapala. At ano bang pong hadlang, aming pong sinasaway sa makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Jesus. At patuloy na mag-usap ka po sa amin. At baguhin mo po kami kung ano ba yung mga bagay na dapat na alisin, mga bagay na dapat palitan, mga bagay na dapat i-transform sa pamamagitan po na yung salita ng Banal na Espiritu. Hinihiling namin ang iyong patubay at gabay sa umagang ito, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Kumusta na po kayo mga kapatid? No? Na laking bahagi pa rin po ng ating bansa ang nakakaranas ng epekto po ng nagdaang bagyo, particularly po sa Northern Luzon. Sama po natin sa ating panalangin, yung mga kababayan natin nasa probinsya ng Cagayan at Isabela. At syempre, tayo po dito sa Bulacan ay ngayon pala bumuhugos yung tubig galing sa mga kalapit nating probinsya, papalabas po ng Manila Bay. At ang ating po ang gandang naabot na yung kanyang level, kaya nagpapakawala na po ng tubig. At maraming lugar po sa atin ang nasa ilalim pa rin ng tubig, subalit naiwala po malalagpasan din po natin ang lahat ng dito. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon, pakinggan. Okay, sa ating po pagpapatuloy, ang ating pong serie ngayong buwan ay patungkol po sa pagtatrabaho o work. Ito po ating buwan ay Stewardship Month. Pinag-aralan po natin nakarang linggo kung ano yung bahagi ng Diyos sa ating pagtatrabaho. At sabi po natin, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng mga skills. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng purpose sa ating pong pagtatrabaho. Sa Garden of Eden, nilagay po niya ang tao para paghimalin, alagaan po yung garden. Kaya tayo pong lahat, alam niyo po mga kapatid, we were created to work. Why? Because our God is a working God. Amen. Amen. Ang ating pong Diyos, He is a working God. Therefore, tayo po bilang mga reflection ng image ng Diyos, ng glory ng Panginoon, we are also called to work with Him. Tayo po ay mga co-workers with God. Ang sabi natin, ang papel ng Diyos, ang bahagi ng Diyos, binigyan tayo ng skills para po tayo makagawa. Pangalawa, binigyan po tayo ng success ng Panginoon. Lahat po ng tagumpay na tinatamasa natin, hindi ito dahil sa atin. Ito ay dahil sa biyaya. Amen po, mga kapatid. No? Baka po malibang tayo at maisip natin na ito'y nakamit natin sa sarili nating talino at lakas. Itinutuwid po tayo ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng aklat ng Deuteronomy, ang sabi po doon, tayo ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan to create wealth. It is God who gives us the power. No? It is not our own power, but it is God's power. Yung talino mo, yung galing mo, yung husay mo sa pakikipagkapwa, yung husay mo sa pakikipagnegosyo ay galing po sa Diyos. Amen po mga kapatid. At syempre, sabi po, bahagi po ng Diyos yung pagbibigay sa atin ng promotion. Amen. God gives promotion. Kung gusto mo ng promotion, lapit lang kay Lord. Hindi malapit kay Lord. Kasi ang malapit kay Lord ay malapit din po sa promotion. Amen po mga kapatid. Ngayon naman pong maga, pag-aralan po natin yung bahagi po natin sa pagtatrabaho. Alam po, kahit anong kalamidad, and yet, meron pa rin po tayong trabaho. Tuloy pa rin. Amen po? Yung iba nawala ng trabaho, pero naniniwala po ako kayo kayo makakakita ng trabaho para sa inyo. May inihahanda na po ang Diyos para sa ating lahat. At alam ko po, ang Pilipinas, ang ating bansa ay makakabangon. Can I hear some amen to that?
ang ating pamilya ay makakabangon mula po sa epekto ng mga krisis na ating pong pinagdadaanan. Naniniwala po kung mararanasan natin, hindi lang yung basta new normal, we will experience a better normal. Why? Because God is with us. Sabihin ko sa katabi mo, God is with us. Amen. Sabihin ko sa katabi mo doon sa inyong mga tahanan, mga kapatid, God is with us. Hallelujah. Ano po yung part natin? May bahagi po tayo, hindi lahat ng bahagi ay sa Diyos. Amen? Bilang co-worker ng Panginoon, binigyan po niya tayo ng responsibility. Amen po? Ano yung part po natin sa ating pagtatrabaho, sa ating work? Ang una po, ay sabi niya, our part in the work is, letter A, sabi po, it is to work for the Lord. To work for the Lord. Ito po sabi ng Colossians chapter 3, verse 23 to 24. Sabi po, whatever you do, do your work heartily, buong puso, as for the Lord rather than for men. Knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. Alam niyo po, magbabago yung ating pagtatrabaho kung maiisip po natin na yung ginagawa natin ay hindi natin ginagawa dahil po sa tao, dahil sa promotion, lalo-lalo na hindi dahil sa pera. Amin po mga kapatid. Ginagawa mo yung isang bagay kahit yan ay napakasimple, kahit yan ay napakahirap, kung yan ay gagawin mo para sa Panginoon, kapatid, ang pagpapala ng Diyos ay sa iyo. Amen po. Isipin po yung ginagawa mo, ano man yan. Isipin mo yan ay ginagawa mo, hindi para sa tao, hindi para sa boss mo. Isipin mo na yung ginagawa mo ay para sa Diyos. Amen po. Amen po. At dahil yan ay para sa Diyos, yan ay ginagawa mong mahusay. Tama po? Dahil yan ay para sa Diyos, gagawin mo yan ng buong puso. Gagawin mo yan ng maayos. Gagawin mo yan ng may pagsisikap, ng may pagiging masinop. Sapagkat yan ay ginagawa mo para sa Panginoon. Hindi ka padaskol-daskol, alam niyo? Hindi ka careless. Hindi ka matapos lang yung trabaho. Ano ba yan? Kahit yan ay pagwawalis, paglalampaso, diba? Dito sa ating kapilya, ano ba yan? Yan ay gawin mo para sa Panginoon. So, sa mga nasa bangko natin, gawin mo para sa Panginoon. Alam ko kung mahirap ang trabaho ngayon. Talaga maraming adjustment lalo sa mga teachers natin. Hello mga teachers. Amen. Sa mga frontliners lang po natin mahirap. And yan, pag yan ay ginagawa mo para sa Panginoon, nagkakaroon ka ng kakaibang lakas. Amen? Humuhugot ka ng kakaibang lakas mula sa Diyos. Nagkakaroon ka ng tamang motibo, tamang motivation. Sabi nga po doon sa isang commercial na Nescafe ba yun at hindi? Para kanino ka bumabangon. Hindi ko siyempre bumabangon para lang sa kape. Bumabangon tayo para sa Panginoon. Amen? Sabi po ng aklat ng gawa, in Him we live and move and have our being. Mga kapatid, sa ano bang gagawin mo, huwag mong isipin na ito na naman yung ginagawa ko. Yung boss ko, napakahigpit. Diba? Huwag mong isipin na yung boss mo sa lupa, hindi na talagang boss mo. Our ultimate boss is the Lord Jesus Christ. Amen po? Isipin mo lagi yun. Our ultimate boss ay hindi yung pong BIR, ano kaya hindi yung BIR, hindi po yung mga kumpanya natin. Our ultimate boss is no other than the Lord Jesus Himself. At lahat tayo ay mananagot sa Kanya. Kung paano po natin ginawa yung ating mga trabaho, pananagotan po natin sa Panginoon. Amen po yun mga kapatid. So ano po ang lesson? Ano po ang challenge? Ang challenge po sa atin, gawin mo ng maayos. Gawin mo excellently. Gawin mo with integrity ang iyong trabaho. Ano po yung integrity? Yung may nakakakita o wala, ginagawa mong mahusay yung trabaho mo. Hindi yung pag wala nakakakita, naglalaro ka po ng gusto pa ba solitaire ngayon? Trabaho ko yun, okay. Nasa opisina, pag wala yung boss, nagsasolitaire.
Kaya yata iba lang nilalaro sa cellphone. But the challenge is, let us work with all our hearts. Kung sabi sa Tagalog, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban. Hindi napipilitan. Nawaring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Gawin nyo ng buong puso. Sabi po ng Good News Bible. Alam naman ninyong gagantimpalaan kayo ng Panginoon at tatanggapin ninyo ang inilaan ninyo sa kanyang mga anak. At ito po yung magandang bahagi. Sabi po sa ulit bahagi, sapagkat si Kristo ang Panginoon ang pinaglilingkuran ninyo. Magbabago po yung pananaw ninyo sa trabaho. Magbabago po yung inyong sigla, yung inyong lakas sa inyong paghahanap buhay, sa inyong paggawa. Kung ang iniisip niyo po ito yung ginagawa niyo, siyempre para sa pamilya niyo, ginagawa niyo para sa inyong sarili, pero ultimately, ginagawa niyo ito para sa Panginoon. Yung pagkatrabaho niyo will become worship. Tama po, mga kapatid? Yan ay sa pagtatrabaho sa bukid, kung ginagawa mo para sa Panginoon, madadap yan ay magiging pagsamba sa Panginoon. Amen? Everything you do for God becomes worship. Even our work becomes worship when we do it wholeheartedly, when we do it excellently, when we do it with honesty and with all integrity for the Lord and for His glory. Amen. Ano po yung unang mga kapatid na challenge? Let us work for the Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, work for the Lord. Sabi mo, work for the Lord. No, hindi si BPI ang ultimate boss. It's Jesus Christ who is our ultimate boss. Kaya sisipagan natin. Kaya gagalingan na natin. Kaya aayusin natin. Kaya magsisikap lalo tayo. Kasi yung pagkakabawa natin is a worship to God. At alam nyo, when you do it as a worship to the Lord, alam niyo po, magiging tayo ng respect mula sa mga tao. At sasabihin nila, ay ito mahusay magtrabaho to. Ito kasi ay follower ni Jesus Christ. Amen? Mag-reflect po sa ating Panginoon ano man yung ginagawa natin sapagkat tayo po ay mga ambassador sa Panginoon. Tayo mga representative ng Panginoon. Kung saan kayo itinanim ng Lord, mag-bloom po kayo doon. Kung nilagay ka ng Panginoon sa corporate world, kung nilagay ka ng Panginoon sa isang pabrika, kung nilagay ka ng Lord sa school, doon ka itinanim ng Lord, bloom in that area, in that place where the Lord has planted you. Amen. Ano po yung mga kapatid? Work for the Lord. Ikalawa po, work hard. Sabi mo nga, work hard. Amen. Work hard. Ang mga Pilipino po ay masikap. Amen? Ang mga ninuno po natin masipag. Madaling araw pa lang, ang mga ninuno natin pumupunta na sa bukid. At sila po ay nagsisikap para sa kanilang pamilya. At para po sa kanilang kabuhayan. Amen? Yun po ang dapat natin tularan. Hindi po yung mga tambay. Hindi po yung mga tamad. Hindi si Juan tamad ang dapat natin gawing idolo. Dapat po ay si Juan masipag. Amen? Sipag-sipagan po natin. Ang sabi po na ang lahat ng Ecclesiastes. Alam niyo po, niresearch ko ang Bible, ang daming talata patungkol sa pagiging masipag. Bakit? Ang pagiging tamad, ever since problema na yata. Panahon pa ng Biblia, panahon pa nila Haring Solomon, panahon pa nila Haring David, problema na po ang katamaran. Tingnan po natin ang sabi ni Haring Solomon sa aklat ng Ecclesiastes, chapter 9, verse 10. Sabi po niya, whatever your hand finds to do it with all your might. Ano man yung gagawin mo na ng mahusay. Gawin mo na ng buong lakas. Amen? Sabi nyo nga, buong lakas. Amen? Buong puso. Buong husay. Now do it with all your might. Work hard. Proverbs 12 verse 27. Ano po ang sabi? If you are lazy, you will never get what you are after. But if you work hard, you will get a fortune. In other words, ang mga tamad ay wala pong mararating. Ang mga tamad, laging nga. Hello? Amen. Ang mga tamad ay you will never get yung kanilang pinapangarap. Hanggang pangarap lang po sila. Pero wala po silang na-achieve. Okay? Ang malaking handa po sa kanila yung kanilang katamaran. Kaya dapat alisin po palitan ang katamaran ng pagsisikap.
ng kasipagan. Kasi sabi po ng Proverbs 12:27, huling bahagi, but if you work hard, you will get a fortune. Amen? Yung choices mo, nagpo-compound yan. Tama yung choice mo, na dinagdagan mo pa yan ng mga tamang choice. Nag-build up po yung mga choices na yun sa buhay mo. Nakakaranas ka ng redeem and live, no? Sa iyong kabuhayan. Pero yung maling choice, nasundan ng mga maling choice, nagpo-compound din po yung mga kapatid. Kaya kahit na anong gawin mo, parang hindi ka makaangat. Kasi nga dahil po sa mga maling choices na ating po ginawa. But the good news is, at kung yung naging choices mo, kapag tayo may buhay, may pag-asa, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. At doon sa ating mga anak, sa ating mga apo, sana magbago na po yung kwento ng kanilang buhay. Amen po mga kapatid. Pag ikaw po'y pinanganak na mahirap, hindi mo kasalanan. Pag namatay ka na mahirap, wala kang ibang masisisi. Amen. Kasi binigyan ka ng Panginoon ng lahat ng opportunity. Binigyan ka ng Panginoon ng lahat ng kakayanan para mabago yung buhay ko. At sana doon sa susunod na salin-lahi, doon sa anak mo, sa mga apo mo, iba na yung kwento ng buhay nila. Sana po sila po ay makaranas ng pagpapala, ng ginhawa. Amen. Maipunla natin yung kasipagan, yung pagsisikap sa kanila. May pagpatuloy po nila yung mga mabubuting trait o mabubuting ugali na meron po tayo, lalo-lalo na po yung pananampalataya sa Panginoon. Amen. So mga kapatid, ipag-pray niyo po yung inyong mga anak, yung mga apo, na sila po ay maging maunlad. Amen po. Magbago kung kayo po ay medyo nakakaranas ng ginhawahan ngayon. Ipag-pray niyo na ipagpatuloy nila yun. Pero kung ikaw medyo sa ngayon, medyo hirap ka, pag-pray mo na yung mga susunod, yung mga anak mo, yung mga apo mo, iba na yung maging kwento ng buhay nila. Ang hirap naman po na habang panahon, may apo pa na, ganun pa rin ang takbo ng kanilang buhay. Nakukuha niyo po mga kapatid na ibig sabihin. Diba? So dapat magbago yung kanilang kwento, magbago yung kanilang istorya. Amen? At maging tatak ng ating pananampalataya, yung pagiging masipag. Okay, work hard. Work hard. Unfortunately, syempre, pag hindi po natin napalansin yung working hard, magiging busy tayo. Ano po yung busy dyan? Okay, next. Sabi mo, busy, burdened under Satan's yoke. Hindi po dapat sobra naman. Okay, mamaya po, pag-aaralan natin. Mamaya babalansin po natin yung mga kapatid. Proverbs 19 verse 15. Sabi po, go ahead and be lazy. Sleep on, but you will go hungry. Sige, matulog ka. Sige, magtamad-tamalang ka. Pero magugutom ka. Amen? Magugutom ka. Naghahanap ka ng magandang cellphone. Hindi naman nalalaglag sa langit yun, mga kapatid. Kailangan mong pagtrabahuhan. Yung iba, gusto po na tinatawag na get rich quick scheme. Kadalasan nabibigo po yun, mga kapatid. Okay? Iba pa rin po yung pagsisikap, pagtatrabaho. Amen? 2 Thessalonians 3:8. Kalawang bahagi, sabi po ni Apostle Paul, we work night and day, laboring and toiling, so that we would not be a burden to any of you. No? Sabi po, nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sinuman sa inyo. So, hindi po siya naging pabigat. Kung tutuusin, pwede naman hindi na magtrabaho si Apostol Pablo kasi nga, ang kanyang ministry ay ipangaral ang mabuting balita. Pero ayaw po niya maging pabigat. Ayaw po niya maging katitisoran doon sa mga hinahalaga niya ng mabuting balita. Okay? Gusto po niya na kagaya nila, nagsisikap din siya. Yung kanyang kinakain ay mula sa kanyang mga kamay. In other words, pinagtatrabaho niya. Hindi po siya palakasa, hindi siya pabigat sa ibang tao. Yun po yung challenge sa atin mga kapatid. Hanggang tayo may kakayanan, wala naman tayong kapansanan, kung wala naman po tayong life-threatening na sakit, gamitin po natin yung ating mga kapatid. Pwede tayo magtanong-tanin, marami po tayong pwede gawin, kapatid, na magagamit natin yung pinagkaloob sa atin ng Diyos. Sabi po ng Proverbs, ang taong tamad ay laging nakatihaya, kaya siya'y nagugutom. Walang panglagay sa sikmura. Ano, brother, sa di ba? Ito si Brother Sergio, masipag ito. Kaya
laging busog ito. Okay, ang taong tamad, laging nakatihaya, hapon nasa higaan na, maghapon nakatutok lang sa TV o kaya nakayuko sa cellphone, Facebook na Facebook, laro ng computer games, di ba? So, tapos pag darating po yung kasama sa ano pagkain? Ano pagkain? Ano ulam natin? Ano talang nagulat? Nakayuko lang sa cellphone. Di ba, mga kapatid? Maghanap po tayo, magpagano tayo. Sabi po ng Proverbs 6, verse 6 to 11. Yan. Susunod po. Ang sabi, lazy people should learn a lesson from the way ants live. Sabi po ni Haring Solomon sa Kawikahan, "Hoy mga tamad, matuto kayo mula sa mga langgam." Bakit langgam? Sabi po niya, verse 7, "They have no leader, chief, or ruler, but they store up their food during the summer, getting ready for the winter." Nakita niyo po ba yung mga langgam? Merong captain o merong chairman doon sa grupo nila. Hindi yun eh. Wala silang mga officer. Wala silang kapitan. Wala silang squad leader. Pero gawa sila ng gawa. Okay? Meron silang pagkakaisa kahit wala silang leader. Okay? At sila po ay nag-iipon ng pagkain. Lalong-lalo na po pag malapit na yung tag-ulan. Tag-ulan sa atin, wala namang winter sa atin. Sa kalat tag-lamig. Di ba? Yung mga tao po, alam na paparating ang bagyo. Ito nagugulat po, alam na paparating ang bagyo. Sinabi na po ng Pag-asa, ito yung mga lugar na posibleng tamaan. Anong gagawin ng mga tao? Ha? Pagkatya na po yung bagyo, malalim ng tubig, saka pala po bibili ng pagkain. Napanood po sa balita yun. Sulong po yung pagkain. Kapag hindi po sila nakapag-imbak. Diba? Hindi po sila nakapaghanda. Mas mabuti pa yung langgam. Yung langgam, alam po nila na handyan na yung tubig, handyan na yung bagyo. Nag-iimbak sila ng pagkain. Pero yung mga tao po, kahit na meron na pong pag-asa, meron ng weather bureau, nasa balita na po, na posibleng bumuhos yung malakas na ulan, may mga pagbaha, may malakas na hangin, wala pong ginagawa. Walang paghahanda na ginagawa. So nakita po natin sa mga langgam, sila po ay may angking talino galing sa Diyos na napaghahandaan po nila yung mga bagay na darating. Ganun din po dapat tayo mga kapatid. Dapat ay nakikinig tayo sa mga balita at meron tayong kaukulang aksyon na ginagawa upang ito ay mapaghandaan. Kung tumama man o hindi tumama, okay lang. At least meron pa pong nakahanda ka namang oras. Pati po sa pag-iipon isa po sa bahagi dapat ng ating kinikita yung po pag-iipon. Hindi po dapat inuubos. Diba? Ubos biyaya, bukas na ka, tumama. Hindi po dapat inuubos, dapat 20% at least ang ating pong kinikita, sinesave natin bilang paghahanda sa mga emergency, kagaya po ng pagkakasakit, sa mga pangangailangan hindi po natin na plano o biglang dumarating sa ating buhay. Tumulan po tayo sa mga langgam. May foresight sila. Nag-iipon sila para sa darating na panahon. Sino po sa inyo may ipon? Mga kapatid, asang kamay may ipon po na kahit pa paano sa bangko, mga at least 50,000 sa bangko. Sino po may 50,000 sa bangko? Secret. Ayaw yung ipasilip kay Kuya Ronnie, makakabulit tayo ng BIR. Okay. So mga kapatid, ganun po. Sabi po nung nabasa ko, which I believe is true, kailangan daw po meron kang nakatabing pondo na good for 2 months. Ano man ang nangyari, meron ka pong gagastos within 2 months. The more the better. Pero yun nga po, dapat, alam mo yung pumapasok sa atin, huwag natin ubusin lahat. Tapos bukas na tayo. Hindi po, dapat nag-iipon tayo. Nag-save tayo. Yun po yun, nasa nagdagdag. Okay. Verse 9, how long is the lazy man going to lie around? When is he ever going to get up? Kailan kaya siya babahangon? Yung po ang sabi ni Haring Solomon. Verse 10, sabi po ng taong tamad, matutulog lang ako, iidlip lang ako, I'll just take a short nap, he says,
I'll just fold my hands and rest for a while. Nakakapagod po yung walang ginagawa, kaya lagi sila nagpapahinga. Diba? Di ba, meron akong nabasa, bakit daw sila isisi, yung mga tamad, wala naman silang ginagawa. Okay? So, ang sabi po ng tao ito, iitip lang ako sandali. Matutulog lang ako sandali. Verse 11, but while he sleeps, poverty will attack him like an armed robber. Habang siya natutulog, hindi niya napansin, ang kahirapan ay dumarating na gaya ng isang magnanakaw sa kanyang buhay. So yun po. Mga kapatid, sa Biblia po, ang sabi, huwag pakainin ang tamad. Binasa natin yun. Ang ayaw magtrabaho, huwag kumain. Sabi ng salita ng Jesus. Sabi po ni Solomon, tumunod tayo sa salita. Na maliit, walang mga pinuno, walang mga leader, pero gumagawa, nag-iipon at masipag sa kanilang pagtatrabaho. Okay, panghuli po, warning. Ito po yung panghuli mga kapatid. Work with balance. Sabi nyo nga, balance. Okay. Yung kanina po, yung dalawang extreme, yung wala kang ginagawa. Yung kabilang extreme naman po ay yung sa sobrang dami mong ginagawa, wala ka ng panahon para sa pamilya, wala ka ng panahon para sa kapwa mo, at yung pinakamasakit, wala ka ng panahon para sa Diyos. Yun. Ano po sabi ng Exodus 34, verse 21? Okay, do not overwork. Sabi ko sa katabi mo, do not overwork. Yung mga sobrang nandiyan, sobrang trabaho, nakakainglinggo, ay nagtatrabaho. Kahit sa bahay, nagtatrabaho. Di ba? Inuuwi sa bahay yung trabaho. Yung gabi, ginagawang araw. So ito po ang sabi ng Panginoon, Exodus 34, verse 21. You shall work for 6 days, but on the 7th day, you shall rest. Ano po ang sabi ni Lord? Importante may pahinga. Sa ikapitong araw, ikaw ay magpahinga. Even during the plowing time and harvest, you shall rest. Kahit panahon ng pag-ani, dapat meron kang oras na inilalaan para sa pagpapahinga. Ano po ang wisdom, kapatid, ng pagpapahinga? Ano po yung wisdom nito? Basahin natin yung Exodus 31 verse 15. For 6 days, work may be done, but on the 7th day, there is a Sabbath of complete rest, holy to the Lord. Whoever does any work on the Sabbath day, ito masakit, shall surely be put to death. Hindi naman po tayo ganun kahigpit ngayon mga kapatid. Amen? Hindi naman natin binabato hanggang sa mamatay yung hindi aattend sa church pag-linggo. Wala nang ganon. Pero actually, hindi ka pinapatay ng iba, pero ultimately, pinapatay mo naman yung sarili mo. Yung po yung mga kapatid. Eh, prinsipyo po ng Biblia yun eh. Na inilagay ng Panginoon. Bakit? Nagbigay ng Panginoon ng example. Gumawa siya sa loob ng 6 araw. Sa ikapitong araw, sabi ko na naman ng Genesis, siya po ay pahinga. Hindi dahil napagod ng Diyos. Bakit po? Para mag-set ng example sa atin na maglaan tayo ng panahon sa pagpapahinga. Kung yung sobrang pagpapahinga ay masama, yung wala pong pahinga ay masama rin. Kapatid, po. Ano po yung prinsipyo para sa ating kabutihan? Lagi po yung nasa isip ng Diyos kung bakit siya nagbibigay ng utos. Walang utos na ibigay ng Panginoon sa Biblia na ang intention po ay para sa kasamaan natin. Tandaan niyo po yung mga kapatid. Yung mga utos na yun ay inilagay ng Diyos para sa ating kabutihan. At yung pagpapahinga ay inilagay ng Diyos para sa ating kabutihan upang hindi po maabuso ang ating katawan, hindi po tayo malagay sa sitwasyon na yung ating katawan ay sumusuko na, yung ano nga po di ba? Yung makina nga pag walang tigil, nag-iinit, nasisira ka agad. Hindi po ba mga kapatid? Kahit anong kasangkapan, kung hindi mo yan ipinagpapahinga, hindi mo yan pansamantalang pinapatay para makapagpahinga, bibigay, magaling po masisira. How much more yung ating mga katawan kung yan po ay hindi natin pagpapahingahin? Mahalaga din po ang pagpapahinga. So, yung challenge po sa atin, do not overwork. Do
not overwork. 6 na araw ang binigay sa atin, yung iba 5 araw ang binigay sa atin ng Panginoon para magtrabaho. Yung 1 o 2 araw, ilangan natin para sa ating po pagpapahinga. Para makabalik yung ating sigla, para po maayos yung ating isipan, yung ating well-being, para magkaroon tayo ng panahon para sa pamilya. At syempre, pinakamahalaga sila, para magkaroon tayo ng panahon para sumamba sa Panginoon. Amen po mga kapatid? Huwag po nating sawayin o suwayin yung sinabi ng Panginoon. No? Huwag nating ipagbahala yung sinabi ng Panginoon na gugulin natin yung isang araw, at least isang araw sa pagsamba, sa pagpapahinga, para ma-renew tayo, para ma-restore tayo. Ang sabi po ni Stephen Covey, yung 7 habits sa 7 habits of highly effective people, sharpen the saw. Kung ikapito doon ay sharpening the saw, ibig sabihin po doon, renewal, restoration. Yung salitang restoration, yung salitang ugat po doon ay rest. Okay po mga kapatid? When you restore something, you put that something to rest para siya ay ma-restore. Amen? So the principle of renewal, the principle of sharpening the saw, mahalaga po yun. Tingnan po natin itong diagram, dito po tayo magtatapos. Ito po yung sinasabi natin at opposite extreme. Tingnan po natin magkabila. Sa isang side ay yung pong laziness, yung katamaran. Yung puro namang pahinga, masama din po yun, hindi po tama yun. Ano po ang mangyayari kung puro pahinga, kung tamad ka, kung po ay batugan, ito po ang consequence. Want, saka crave. Gusto mo, nangalang. Diba? Nangalang kasi hindi mo makuha yung gusto mo. Laging tapos, laging kulang. Diba? Wants and cravings. Yung isang extreme naman po, yung masyado ka namang nagtatrabaho, wala ka namang pahinga. Ano pa bang mangyayari? Stress. Saka po yung relasyon mo ay maapektuhan. Relasyon mo sa kapwa mo, siyempre, may relasyon mo sa Diyos. Yung pananampalataya mo, maapektuhan. Lagi kang mag-iinit ang ulo. Pag nagkita kayo sa pamilya, minsan na lang kayo magkita, tapos naaangilan mo pa yung asawa mo, naaangilan mo pa yung anak mo, yung ulo mo. So yun po, fractured relationship sa ating tahanan, sa ating pamilya, wala na tayong panahon para sa mga kaibigan natin. Yung stress ng trabaho na hihingi natin sa bahay, minsan na ibubunto natin yung galit natin sa ating mga mahal sa buhay. Kaya yung mga anak natin, lumalayo sa atin. Diba? Sasabihin natin, ito naman ay para sa inyo. Di ba? Ganun ang dialogue eh. Ito naman ay ginagawa ko para sa inyo. Sasabihin ng anak, Daddy, di ba sabi ng magulang, ito ginagawa ko para sa kinabukasan mo. Sasabihin po ng bata, Daddy, hindi ko kailangan, o Mami, hindi ko kailangan yung kinabukasan. Kailangan mo yung ngayon. Kailangan kita. So, naalala niyo yung kwento na, Daddy, magkano ba yung isang oras mo? Sabi po ng anak. Ganito ikaw. Sige, Daddy, ito yung pera. Ito yung napag-ipunan ko to. Pengi ng isang oras mo. Huwag na po po sana dumating sa gano'n na kailangan pangbayaran ng mga anak natin, yung oras natin, para lang makasama natin sila at makakusap. Okay? So, yun po yung resulta naman ng overwork. So, ang solusyon po dito yung balance, mga kapatid. Yung tamang balance. Ano po yung tamang balance? Ito po, hard work with proper rest. A balanced life na marunong kang masyahan, marunong kang makontento. Amen? Humingin ka sa Diyos ng contentment. Humingin ka sa Panginoon ng karunungan. Ang Panginoon, paano ko babalansin yung buhay ko na hindi naman nauubos sa trabaho, pero meron pa rin akong oras para sa iyo, meron pa rin akong oras para sa aking mahal sa buhay. Amen po mga kapatid. So ano po yung tatlong lesson natin sa umagang ito? Una, work for the Lord. Pangalawa, work hard. At pangatlo, work with balance. Magpahinga at maging malakas. Magpalakas tayo sa Panginoon. Tayo magpahinga at huwag po natin pababayaan yung ating relasyon sa Diyos. Amen? Amen po mga kapatid. Nawa sa inyong pong pagkatrabaho, sa inyong pong paggawa, ay patuloy natin maranasan yung basbas at pagpapala ng Panginoon. At pag ginawa po natin ito, Panginoon, ito pong mga prinsipyo dito na sinabi ng Panginoon, we were
work for the Lord, if we will work hard, and if we will work with balance, God's blessing will be upon us. No? Yung pagpapala ng Diyos, walang kasamang burden, walang kasamang stress ang mararanasan po natin sa ating mga buhay. So, nawa po, maranasan nyo yung success, maranasan nyo yung promotion na nanggagaling sa Panginoon. God bless us all. Amen. Amen. Kayo pong lahat ay manalangin. Lord, help us to find balance in our lives. Give us wisdom, give us discernment, Panginoon, kung sa tingin po namin may mga areas ng buhay namin na hindi na po tama, nagiging toxic na, Panginoon, nagiging pabigat na po sa namin. Lord, help us to say no and help us to be firm, Panginoon, na ang aming priority ay Ikaw, ang priority yung mahal namin sa buhay, yung aming relasyon sa iyo at sa aming pamilya, sa aming kapwa, at kasundan lang po dito, Panginoon, yung aming work, yung aming trabaho. Help us to find rest at patuloy po kaming magtiwala. Patuloy po namin ilagak sa iyo yung lahat ng aming mga kabalisahan sapagkat Ikaw yung nagmamalasakit para sa amin. Dalangin ko rin, Panginoon, sa mga kapatid namin na nakakaranas po ng karakusan. Lord, bigyan mo sila ng opportunity ng pagsisikap, ng kasipagan, Panginoon. Bigyan mo po sila ng mga pagkakataon upang maringat ang kanilang buhay. At dalangin ko na maranasan po ng bawat isa sa amin ang pagpapala mo, hindi lang sa aming panahon, kundi sa buhay ng mga anak namin at sa buhay ng mga apo namin, kaapo-apuhan, na sila man, Panginoon, ay maging maunlad, sila, Panginoon, mag-enjoy yung fruits ng aming labor at yung mga positive values, yung work ethic na nakita sa amin, maipasa po namin sa aming mga kaapo-apuhan upang maging sila man ay mag-enjoy yung prosperity, yung success, at yung promotion na nagmumula sa iyo. Siyempre, Panginoon, yung pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sa iisang Diyos sa aming buhay. Huwag po namin ito ipagwalang bahala. Ito rin ay maipasa namin hanggang sa kaapo-apuhan namin, sapagkat ito po ang dahilan kung bakit kami nagtagumpay. Ito yung dahilan kung bakit po kami pinagpala ng Diyos dahil po sa aming relasyon sa iyo, Panginoon. Help us to work for you. Ano man po yung aming ginagawa. Ito pa na maliit, ito pa na malaki. Sa area mga kami inilagay, isipin po namin, hindi kami sa tao naglilingkod, kundi sa iyo kami naglilingkod, Panginoon. At sa iyo kami mananagot. At ganoon din po sa aming buhay, Lord. Huwag namin gawin ito ng napipilitan, huwag namin gawin ito ng wala sa mo, wala pong pagsisikap. Gawin namin ang lahat ng bagay ng buong puso, ng may kaayusan. Gawin namin ang lahat ng bagay ng mainam at mahusay, sapagkat ito ay aming pagsakasin. Tingin sa Panginoon, matuto kami magkaroon ng balanse sa aming buhay na kung kinakailangan namin magpahinga kami. Sapagkat kung hindi, ito po ay nagdudulot ng masama. Hindi lamang sa aming isipan, lalong-lalo na po sa aming katawan. Ito po'y bahagi ng aming pagiging mabuting katiwala na i-maintain po namin yung balance sa lahat ng area ng aming buhay. Lalong-lalo na nga po sa aming paggawa. Mas masagot po kami kapag namin maranasan na yung pagpapala na walang kahalong kabigatan. Yung pagpapala mo na walang kahalong stress sa aming buhay. Lord, may we enjoy the fruits of our labor, and most of all, may we enjoy you in our lives from now to eternity. In Jesus' name. Amen. Amen. Glory to God. Maraming salamat po mga kapatid. Kaya naman po tayong darako sa ating pong pagkakaloob sa Panginoon. Bago po tayo mag-pray sa ating tithes and offering, may nais na po ako share sa bawat isa sa atin. Sabi po dito, giving shows He is Lord of our lives. So when we give, we simply offer Him a small portion of the abundance He has already given to us. Giving is an expression of our thankfulness and praise to God. It comes from a heart of worship that recognizes everything we have and give already belongs to the Lord. Amen. Alam po natin na minsan
minsan dumarating po tayo dun sa times na pag po nais natin magbigay sa Panginoon, meron po tayong mga doubts din po na dahil sa dami po ng mga nararanasan natin ng mga gastusin sa bahay or sa iba pong bagay. Pero alam po natin na pag nangako naman po ang Panginoon na maging matapat po tayo sa pagbibigay po sa Kanya, maliit man po o malaki, alam po natin na ibabalik po sa atin ng Lord ito ng siksik, biglig at umaapaw po. So patuloy lamang po tayo na magtiwala po sa pagpapala na patuloy na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya po sa oras na to ay manalangin po ang bawat sa atin para po sa ating mga kaloob sa Panginoon. Lord, patuloy po kami nagka-thank you sa inyo sa mga lahat ng blessings na ibibigay mo po sa bawat sa amin. Alam po namin, Lord, na ang lahat po ng ito ay sa iyo lamang po nagmumula at marapat lamang po na ibalik din po namin sa iyo ito ng may katapatan, Panginoon. Lord, tunay po na hindi mo kami binibigo sa bawat oras ng aming buhay. Alam po namin na ito po ang aming great provider. At patuloy po namin sa iyo pinagkakatiwala ang lahat po ng ipagkakaloob po ng bawat sa amin na patuloy na magamit po ito, Panginoon, sa iyong mga gawain. At patuloy rin po, Panginoon, na makatulong din po ito sa mga gawain na ikalalabutan ng aming iglesia, Panginoon. Patuloy, Lord, na sa iyo lamang po kami na nagtitiwala at nagpupuri na kahit kailan na, Panginoon, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami papabayaan. Kaya, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga blessings na patuloy na binibigay sa bawat sa amin. Sa iyo po ang kapulihan at kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Thank you po, Ate Mayla. Salamat po sa inyong pagbibigay at Diyos po ang pagbalik ng siksik-lik na umaapaw sa lahat ng ating mga pinagkaloob. Tayo po ay maging mabuting katiwala ng ating Diyos. Sa ating po mga announcement, muli po, kagaya ng sinabi kanina ng ating kapatid, Ate Heidi, i-share po natin, i-tag po natin yung ating mga kaibigan, i-like nyo po yung ating live stream, mag-comment po kayo kung ano yung part ng ating service na naging pagpapala sa inyo, kung ano po yung insight na natamo nyo mula sa ating mensahe ngayon. So, mamaya po 10 a.m. yung pong ating KC or King's Castle online para po sa mga bata. So, kung kayo po may mga chikiting sa bahay, after po ng ating program ngayong umaga, meron po tayo KC online na naka-premiere para panoorin po natin kasama yung mga bata na mapagpala din po sila ng mga salita ng Diyos at mga activities na gagawin po kasama ng kanilang mga teacher. Ang ating pong youth ay merong regular na youth fellowship every Thursday 8 p.m. In-encourage po namin ang lahat ng kabataan na makikisa sa youth fellowship na ginagawa every 8 p.m. na Thursday. So, ganoon din po ang ating YAM. Mamaya po alas 3 ng hapon, meron po silang regular fellowship every Sunday 3 p.m. Magkakaroon po ng special project ng ating mga YAM na parang, ano tawag no? Pre-lapsing. Pre-lapsing. So, abangan po natin yung kanilang announcement sa atin. Mga WM po, meron fellowship every last Sunday 3 p.m. Ang mga men's naman every 4th Sunday of the month. 8 p.m. naman po ng gabi. Kung ating mga lessons para sa ating family altar, sa ating family devotion ay pinapost po natin everyday sa ating Tisan GC, sa Tisan page, maging sa Tisan group. So, i-avail po natin yung mga lessons ko yun, pwede natin magamit. Kung kayo po ay meron mga Bible study, kung meron po kayong regular na family devotion sa bahay po, every day, every night, meron po kami family devotion. So, in-encourage ko po ba ang pamilya na magkaroon po ng time to pray, to read about the Bible, to share, siyempre, to talk. Magkaroon ng panahon na mag-uusap. Okay, welcome po sa mga FB viewers natin, sa mga friends and relatives na nakiisa ngayong umaga. At salamat po at sana sa sunod na dito kasama rin namin kayo sa ating panambahan. Every Wednesday po yung ating prayer meeting naman, 7 p.m. So, sana po makasama din kayo sa gawain every Wednesday. Happy birthday sa ating po mga kapatid. Nagdiriwang ng kaarawan today, Sister Cecil Mabini. God bless. Happy birthday kapatid. At syempre si Brother Andrew Kalala. Happy birthday today sa ating mga kapatid. Tayo po lahat ito kayo para po sa ating pagtatapos.
at sa ating panalangin at yung benediction po natin. Tayo panalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po aming Diyos sa pag-iingat mo. Salamat sa iyong kabutihan sa amin sa nagdaang mga linggo at araw na sa kabila po ng mga kalamidad, sa kabila po ng bagyo, Panginoon, hindi mo pa rin kami iniwan at hindi mo pa rin kami pinabayaan. Tunay na nagtitiwala po kami, Panginoon, na sa lahat ng nangyayari, sa lahat ng kaganapan sa aming buhay, meron kang plano, Panginoon. Meron ka pong mabuting inihahanda para po sa amin. Mas pasan po kami pagpalain, naway mabuti kami, maging mabuti kami katiwala sa lahat ng mga pinagkakaloob po, naway maging mabuti po kaming patotoo sa iyong kabutihan. At hiling ko po, O Diyos, patuloy na pagpapaalam at basbas, pag-iilan po sa aming lahat sa likod darating. Hiniling namin ang aming mga kapatid na nag-iwang, nag-iriwang ng kanilang kaarawan, basbas at bigyan ng marami pang taon sa kanilang buhay, puspos sa kagalingan, kalakasan, at nagmumula sa iyo. Salamat sa buhay ni Sister Cecil Mabini, maging ni Brother Andrew Kanalan, puspos po mga kapatid namin ito, ilayo sila sa pagbibigang nakakamdaman sa mga sakuna, patuloy na maranasan nila yung pagpapala, at igawan po marami pang taon sa kanilang buhay na may kalakasan. Siyempre, Panginoon, may paglilingkod sa iyo. Ganun po sa lahat ng mga nakikisa sa online streaming ngayon ng aming pong panambahan, basbasan ko sila, Panginoon, at naway makasama namin sila sa mga susunod pa gawain. Ganun po sa mga pangangailangan ng mga kapatid ko, hinihiling ko po ang iyong provision, ang iyong pong tugon sa kanilang mga kahiling at panalangin. Ganun po sa mga kababayan namin na sa panahon ngayon nakakaranas ng pagbabaha, marami po sa kanila na wala ng tahanan, yung iba sa kanilang Panginoon, maging kanilang kabuhayan. Hinihiling ko po, Panginoon, ang iyong paglingap, ang iyong pagtulong sa kanila, Panginoon. Gumamit ka po ng mga iba't ibang ahensya ng kapwa nila, ng mga kapwa Pilipino, Panginoon, na tutugon at magiging daluyan ng iyong pagtulong at iyong pagpapala sa amin po mga kababayan na ngayon po ay dumaranas ng pagsubok. Paspasan po kami, dahil namin ang mga kapatid namin, Panginoon, na may karamdaman, patuloy na kagalingan, ang iparanas ko sa kanila. Dito po yung mga kapatid namin na nawalan ng tahanan, ng bahay, na iba po sa kanila, Panginoon, hanggang may lubog pa sa bahay ko po. Patuloy na magpalakas sa kanila at patugunan din po yung kanilang pangkailangan. Maging mabilis po yung pagbangon ng aming bansa mula sa trahedya ito, mula sa kalabutan ito, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Salamat po, Diyos, sa araw na ito. Hinig po namin ang iyong pagsama, ang kapahingahan na nagmumula sa iyo ay patuloy namin enjoy at patuloy na maranasan namin sa aming buhay. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Tanggapin po natin ang paspas ng ating Diyos. Naway ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang kagandahang loob ng ating Panginoong Kristo, at ang pakikipisa ng Banal na Espiritu ay sumaating lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Muli po magandang umaga sa ating lahat. Purihin po ang Diyos. At salamat sa tagumpay ng gawain ngayon. At God bless you all. Sa mga kapatid natin na nasa tahanan, maraming salamat sa inyo sa inyong pakikisa. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang